Bakit naging malagim ang wakas ng Gomburza? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. At sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakaimportanteng trio sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Gomburza. Sino nga ba sila? Bakit sila laman ng mga textbook, pelikula at iba pa? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Iris True, 1994. Salamat sa suggestion mo at shoutout sa mga taga Manila. Ang Gomburza ay pinaikling pangalan ng tatlong paring Pilipino, Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. So bakit sila mahalaga? Kasi sila ang naging simbolo ng pang-aabuso ng kolonyal na pamahalaang Espanyol sa mga Pilipino, lalo na sa mga paring lokal o tinatawag na secular priests. Noong panahon ng Espanya, ang simbahan ay kontrolado ng mga Spanish friar, mga prahiling galing mismo sa Spain. Sila ang may hawak ng parokya, lupa at kapangyarihan. Samantalang ang mga paring Pilipino, parang OJT lang, trabaho ng trabaho, pero walang promotion. Si Padre Gomez, ang pinakamatanda, parang lolo rin, maraming karanasan at hindi natatakot magsalita laban sa mali. Si Padre Burgos, siya ang pinaka-scholar, talino levels na parang may PhD sa bawat subject. Si Padre Zamora, tahimik lang, pero matatag, yung tipong hindi pala post sa Facebook, pero pag nagsalita, may laman. Ang malaking problema ay nangyari noong 1872, ang tinatawag na Cavite Mutiny. May ilang sundalo at manggagawa sa Cavite Arsenal na nag-alsa dahil sa unfair na buwis at sa pilitang trabaho. Sa totoo lang, maliit lang ang mutiny. Parang reklamo lang sa HR. Pero ang ginawa ng mga Kastila, pinalaki ng bongga. Ginawang parang may malaking revolusyon daw laban sa Espanya. At syempre, kailangan ng masisisi. Kaya sino ang itinuro? Ang mga paring Pilipino na matagal nang humihingi ng reforma. Boom! Nadamay ang Gomburza. Walang matinong paglilitis, walang ebidensya na solid. Parang GC na ikaw ang tinanggal kahit ikaw ang tahimik lang. At noong February 17, 1872, binitay sila sa Bagumbayan, na ngayon ay Luneta o Rizal Park. Garroteville pa, isa sa pinakabrutal na paraan ng execution. Hindi lang sila pinatay, ginawa silang halimbawa para takutin ang buong bayan. At ngayon, dito papasok ang mahalagang parte. Hindi nakita ni Jose Rizal mismo ang execution kasi bata pa siya noon at nasa Calamba. Pero ang nangyari sa Gomburza ay tumimo sa isip niya dahil ikinuwento ito ng kanyang kapatid na si Pasiano, na kilalang mahlapit kay Padre Burgos. So kahit hindi niya nasaksihan, malalim ang epekto nito kay Rizal. Doon siya unti-unting namulat na hindi lang pala ito tungkol sa simbahan. Tungkol ito sa kalayaan. Kaya nga noong sinulat ni Rizal ang El Filibusterismo, inialay niya ito sa Gomburza. Parang sinasabi niya, para sa inyo to, ang inyong kamatayan hindi ko hahayaan na makalimutan. At mula sa ideyang iyon, umusbong ang mas malawak na kilusan. Propaganda movement, La Liga Filipina, Katipunan, hanggang sa revolusyon. Parang domino effect. Ang pagkamatay ng Gomburza. Pagkatapos ay ang laban ni Rizal
na ang kasunod ay mga ilustrado na sinundan ng katipunan at pinakamahalaga, na uwi ang lahat sa kalayaan. Oo, class, hindi man nakita ni Rizal ang pagpataw ng parusang kamatayan sa 3 paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. May impact pa rin sila sa kabayanihan nito. Minsan, hindi mo kailangang makita ang trahedya para magising. Kailangan mo lang maintindihan kung bakit ito nangyari. Ang Gomburza ay mga tahimik na hero. Walang costume, walang special effects. Pero totoo. Sa madaling salita, ang Gomburza ay tumutukoy kina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora, 3 paring Pilipino na binitay sa pamamagitan ng garote. Inakusahan silang sangkot sa isang pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa sa Cavite Arsenal. Ngunit hanggang ngayon, maraming historiador ang naniniwalang kulang ang ebidensya laban sa kanila at naging biktima sila ng takot at paghihigpit ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ang kanilang pagbitay ay nagdulot ng matinding lungkot at galit sa maraming Pilipino. Hindi man personal na nasaksihan ni Jose Rizal ang kanilang kamatayan, malaki ang naging impluensya ng Gomburza sa kanyang pag-iisip. Sa katunayan, inialay niya ang kanyang nobelang El Filibusterismo sa kanilang alaala. Ang kanilang sinapit ay naging isa sa mga nagpasiklab ng damdaming makabayan na kalaunan ay humubog sa kilusang reforma at sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang Gomburza ay paalala na ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa mga digmaan at bayani. Minsan, ang kamatayan ng iilan ay nagiging paggising ng marami. At kung minsan, ang isang kawalang katarungan ay nagiging simula ng isang kilusang magbabago sa isang buong bayan. Ako po si Professor Ipaliwanag at tandaan ninyo, ang kasaysayan ay hindi lang listahan ng mga petsa. Ito ay kwento ng mga taong nagbayad ng mahal para sa kalayaang tinatamasa natin ngayon.